Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Bas Datoy. Ang sabi ni Bas Datoy ay, "Hello Tay, sana mapansin po itong katanungan ko. Mariribok ba forever ang license mo kapag laya paglaya mo buhat sa pagkakulong sa kasong related sa paggamit mo ng lisensyado mong baril? Hindi mo na ba mababawi ang baril mo? Salamat ho sa sagot." Okay, so dahil hindi naman tayo abogado, babasa tayo ng reference kung saan tayo makakuha ng kasagutan yan. Pero bago natin yan na bigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa pag-share ng ating mga videos dahil umabot na tayo sa 45,800 plus na mga subscribers dahil sa pag-share ninyo ng ating mga videos at kayo din sa pagla-like. At maraming salamat din do sa ating mga silent viewers dahil nadagdagan yung ating mga revenues na tinutulong naman natin do sa ating mga beneficiaries. Ang YouTube channel po natin ay pang tulong natin o sa mga estudyante na mga anak na single parent. Anim po sila na tinutulungan natin. Kaya maraming salamat sa inyo. Ganyan din yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung aking anak na tesorera ko po yan. Wala po kaming ibinibinta, pinagbibili na kahit ano pa man. At maraming salamat sa muling pagpapadala ni Aljon Dating dyan sa ating GCash number. Ngayon din maraming salamat kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America sa regular na pagpapadala sa ating premier videos. Malaki sir ang naitutulong ninyo sa ating mga bata. At pagpalain kayo na po may kapal. At sana marami pa ang gumaya sa inyo na may puso ng pagtulong. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Bas Daytona. Yun daw bang mga naribok na mga baril pagkatapos na ma-serve natin, halimbawa lisensyado yung baril natin, nasangkot tayo sa isang kaso, nakulong tayo, yung ba ay pag tayo ba'y nakalaya ay mababawi ba natin yung ating mga baril at tayo ay makakakuha na uli tayo ng bagong license, makakapag-renew tayo o di tanungin natin ang batas tungkol diyan. So hindi naman tayo abogado, kaya kukuha tayo ng reference na dito natin yan kinukuha sa Google. Dahil ito ay pinablish para sa mga mamamayan at para maging guideline natin. At kung yung mga hindi naman naniniwala dito sa ating binabasa na Google, ay bala na kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala dito. At ito lang ang nakukuha nating reference dahil hindi naman nga tayo abogado. Siyempre, babasa na lang tayo. Kasi kung sagutin ko man ito ng galing sa aking idea, isasabihin naman ng iba na tayo ay gumagawa ng sariling batas. Pag naman bumasa tayo, ay sabi naman hindi sila naniniwala dito. So pumunta na lang kayo sa ating Chief PNP o pumunta kayo sa mga abogado. Mas mas kapaniwala yun kung hindi kayo naniniwala dito. So far, ito lamang ang ating reference. Ang sabi dito sa ating babasahin na batas ay ito ay maano ninyo ito, gun law in Philippines. Iano ninyo sa Google, gun law in Philippines. Ang sabi dito, after serving case in the Philippines, an individual cannot, hindi, pag sinabing automatically claim confiscated firearms, hindi automatic na makiklaim mo yung nakumpiskadong firearms. They must apply for new license. Mag-a-apply ka ng new license kung maka-qualified ka pa. Ang tanong, mag-a-apply ka ulit ng new license to prove your qualification kung ikaw ay qualified pa, as the confiscation of the legal process. The firearms may be forfeited to the government by court order.
court order kasi yan eh. Ang nag-ano niyan. Wala nang ano, no one is above the law. Kaya court ang ano, ang talagang pinakamataas diyan. Kaya nga yung kay BP Sara na pinapa-impeach ay naglabas ang Supreme Court na ang sabi ay ano, hindi po pwede dahil wala sa batas. Okay. So yan, by court order. The firearm may also be pwedeng permanently barred from being returned if it was confiscated due to severe or repeated violation of gun laws. Pwede itong permanente na hindi mo na makukuha. Depende nga yan. Pag na-confiscate, kung severe, kung talagang malala yung kaso mo, at yung repeated violation, yung paulit-ulit na, halimbawa, 2 beses ka na nahuli. Ang alam ko, pag 2 beses kang hindi nakapag-renew ng iyong license, ay may ano yan, babasahin natin mamaya. Isa pa rin yan. Can a person get their confiscated firearms back? No. Ang sabi, automatic return. Walang automatic return. There is no automatic provision for returning confiscated firearms after serving the case. Walang nagsasabing batas na automatic pagkatapos mo na ma-serve o ito na yung trophy, ito na yung diploma mo, isusuli na sa yung firearms. Walang automatic return, sabi. Pero may process. Process for potential return. May potential. May process ha. Ito ang process. Baka po pwede. Depende sa kaso. Ang sabi, the return of firearms is subject to court order o court order which may or may not pwede at pwede rin hindi to be not be issued depending on the specific of the case whether the court orders forfeiture. Court ang magde-decide talaga dyan. Forfeiture, a firearm subject to forfeiture to the government by court order as an accessory penalty for the deposition by the Firearms and Explosive Office of the Philippine National Philippines. Can a person apply for renewal license? Ito, pwede ka bang mag-apply ng bagong license? Application process. A new license can only be applied for by approving eligibility under the laws of the Philippines. So, hindi tayo makakapagsabi diyan. Kung eligibility ka pa rin ba under the law, may proseso. So, dadaan ka pa sa butas ng karayom para ka uli makapag-renew ng bagong license. Restriction on future license. Repeated violation such as failing to renew firearms license twice. O yung, ikaw ay nag-fail ka ng pag-renew ng iyong license twice, 2 beses. Kang hindi nakapag-renew. Ay, ang sabi dito ay can result in a person being permanently barred from applying for another firearms license. Pag 2 beses ka na, so mag-ingat tayo. Pag 2 beses na tayong hindi nakapag-renew, tingnan ka kaagad ninyo ang inyong mga expiration. 2 beses na na-expire dyan. Eh, pag nakadalwa ka na, ay hindi ka na po pwedeng magkameron pa ng firearms. So, yan ang ating batas. So, ang mangyayari dyan, evidence collection, the confiscated firearms is marked, photographed, and preserved as evidence in the case. Yan ay mapapapunta sa PNP custody. The firearms taken into the custody of the PNP which handles the firearms record and disposition. Pagkatapos ng kaso mo, mapapapunta yan sa PNP. Yan ang sila na ang bahala dyan kung anong gagawin nila dyan, disposition. O yan ay may oras yan na lahat ng firearms ay sinisira na. Yung hindi na mapapabalik, sinisira na yan ng firearms. Chachap-chapin na yan at yan ay tutunawin na. Okay, so yan ang ano. So tingnan naman natin yung mga ano, yung mga qualified. Kung qualified ka pa ba? Tingnan natin ito. Ito matindi ito. In the Philippines, a person with a prior criminal conviction, na-convict ka na,
cannot apply for new license under Republic Act. Ito ang batas, 10591. Pag ikaw ay na-convict na, ano yung mga conviction na yun? Tingnan natin. Ito, Republic Act number 1059. O, sabihin naman ninyo, wala. Yung aking binabasa, hindi batas. Batas ito ha. The Comprehensive Firearms and Ammunition Republic Act. If the conviction was for a crime that carries a person sentence of more than 2 years. Pag na-sentence ka na ng more than 2 years, wala na. Hindi ka na makaka. This disqualification also applies to individuals facing pending cases at meron ka pa ring pending cases where the conviction of the crime would result in prison term exceeding 2 years. Kahit pa ikaw ay may pending cases na ang conviction mo ay 2 years, hindi ka na makakakuha ng bagong license. Wala na. So yan. Yan ang nasa batas, sorry. Specific disqualification condition. Conviction for a crime with sentence of more than 2 years. Okay, pag ikaw ay na-sentence ng 2 years, babay na, hindi ka na makakuha na. Kahit ka pa makalaya, ay kung ang sentence mo nga ay 5 years, 6 years, ay malayo na. Oh. Pero kung ang sentence lamang siya ay mga 6 months, o kamukha ng ikaw ay threats lamang, ang kaso mo ay threats, ayan, pwede pa, siguro. Depende yan sa kaso. Ang sabi dito, conviction for a crime with a sentence of more than 2 years. If you have post conviction for any crime ito ha, hindi lang ito sa baril, any crime where the penalty is imprisonment for a period longer than 2 years, you are disqualified from obtaining new gun license. Hindi lang ito tungkol sa kaso ng baril, kahit anong klase ng kaso, basta na-convict ka ng 2 years ang inyong conviction, ay disqualification from obtaining new gun license. Maliwanag, mag-ingat po tayo. Pending cases, kung may pending case ka, pending case with potential for sentence exceeding 2 years. Halimbawa, may pending cases ka na ang hatol ng pending case mo hindi pa natatapos, ay 2 years ang magiging hatol doon. You are also ineligible if you are currently facing criminal case and potential conviction for the case would involve prison term for more than 2 years. Okay, kung ikaw ay may kasong pending, hindi pa natatapos yung kaso mo, hintayin mo muna yung kaso mo. Kung ikaw ay ma-absuelto, yun. Pag na-absuelto ka pa pwede, pero kung nahatulan ka, ay babay. Hindi pa pwede. The law applied to applicants for a license to own and possess firearms LTAP. You must have previous criminal conviction or pending cases that would lead to disqualification. Ayun, ang masakit doon. So, yan, ang masakit doon. 2 years. Pag may 2 years kang conviction, babay. Hindi ka na magkakamero ng firearms. Sorry na. So, ayan, binasa lamang natin yung batas dahil tinanong sa atin. So, yung mga nagbaba sa atin na hindi naman tayo abogado, ay binasa lang naman natin. Anong masama dyan? Kung basahin naman natin yung batas, yan naman ay nilagay dyan para sa public talaga yan. Ang batas po hindi itinatago. Yan ay talagang ipinapaalam yan sa public para magkameron tayo ng awareness. Maganda po yan, nagtatanong. At kung kayo ay hindi kumbinsido ito sa ating binabasa, punta kayo sa PNP, sa FEO, para maliwanagan pa kayo. Kasi hindi naman tayo abogado, hindi tayo magaling magpaliwanag. Basta binasa lang natin yan, kung ano yung nandyan. At yung nagsasabi na hindi naman tayo abogado, ay hindi naman abogado lamang ang dapat makaalam ng batas. Lalo tigit ang mga simpleng mamamayan ay makaalam ng batas. Kasi may nagsasabi na yung batas daw ay para sa mga mahihirap lamang, hindi para sa mga mayaman. Yun na nga eh. Mahirap na nga tayo, hindi pa tayo susunod sa batas. Ayan ang mangyayari sa atin. Wala nga tayong pampiyansa. Yung mga mayaman, makakapagpiyansa yan. Kaya wala na nga tayong pampiyansa, hindi pa tayo susunod sa batas. Hindi, kawawa tayo. Yun ang sa akin.
Kaya mag-ingat po tayo na huwag tayong magkamero ng kaso para ma-enjoy natin yung mga privilege natin sa gobyerno. Dahil ang pagkakamero ng baril ay hindi po yan po isang pribilehiyo lamang na binibigay sa atin ng ating government. So yan lamang ang masasabi ko. Kaya mag-ingat po lagi tayo, maging masunurin sa batas para hindi tayo nagkakamero ng mga kaso. At shout out doon sa ating mga shout out lang natin yung ating mga community spotlight natin, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Alfredo Isidro, meron kang 100 plus, perfect na engagement mo. At may shout out din kay Di Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Unico Uiho, meron kang 100 plus, perfect ang engagement mo. At shout out kay my_geographic, meron kang 19 engagement. At shout out kay Ansel Evangelista, meron kang 99 na engagement. At shout out din sa mga kasamaan mo dyan sa One Gun Pilipinas, Bulacan Chapter. Okay, at maraming salamat sa inyo at shout out din sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming bagong Papa Burger diyan doon sa aking dating machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro. Sa halagang 40 pesos, mapapaburger kayo sa sarap. Maraming salamat po at yan po ay buy one take one.